Noong November 12, 2017, Sunday, sa Pasig City, isang nakakagimbal na krimen ang naganap nang matagpuan ang bangkay ng 22 years old na bank teller na si Mabel Tagalacama. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang impounding area ng Metropolitan Manila Development Authority, kung saan ang kalahati ng kanyang katawan ay sunog at walang suot mula bewang hanggang itaas. Ang pagkuha ng buhay ni Mabel ay ikinubli ng mga salarin gamit ang apoy at linoleum upang takpan ang ebidensya. Ngunit dahil sa mahusay na investigasyon at forensic evidence, natunto ng sospek na gumawa ng krimen sa dalaga. Sino ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimeng ito? Magkakasabwat ba ang mga taong gumawa nito? Makamit kaya ng naulilang pamilya ang hustisya sa pagkawala ni Mabel? Tuklasin natin sa pagpapatuloy ng istorya sa videong ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa bawat pamilya, may isang anak na nagsisilbing pag-asa ng lahat. Isang anak na masipag, mabait, at may pangarap na balang araw ay maiahon ang pamilya sa kahirapan. Para sa pamilya Kama, si Mabel ang anak na iyon. Si Mabel Tagalacama ay isinilang noong December 14, 1995 sa isang simpleng pamilya sa Paracale, Camarines Norte. Bunso sa 5 magkakapatid at kilala sa pagiging masayahin, responsable at mapagmahal sa pamilya. Lumaki sa payak na pamumuhay, walang magarbong damit, walang mamahaling gamit, pero nag-uumapaw sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Bilang ganti sa sakripisyo ng kanyang mga magulang, si Mabel ay nagsipag sa pag-aaral at laging gumagawa ng paraan para makatulong sa pamilya. Hindi man marangya ang kanilang buhay. Napagtapos silang magkakapatid dahil na din sa dedikasyon at pagsisikap ng kanilang masipag na ama. Sa paghahangad na magkaroon ng mas magagandang oportunidad at mas maalwan na pamumuhay, lumuwas sila ng Maynila at pansamantala silang nanirahan sa isang compound sa Ortigas Avenue Extension, dating impounding area ng MMDA na kalaunay ginawang garahe ng mga bus company. Doon nagtatrabaho ang kanilang ama bilang electrician. Sa lugar na iyon, may 4 na security guard na naka-duty. Lahat ng residente sa kanilang lugar ay halos magkakakilala na, kaya sino ang mag-aakalang may panganib pala na nag-aabang sa buhay ng dalaga. Nagtapos si Mabel ng Business Information sa ACLC College Pasig City. Dahil na din sa kanyang personality at good performance, agad siyang nakahanap ng trabaho bilang admin staff sa isang courier company. Marami siyang pangarap, isa na rito ang makapag-abroad upang mabigyan ng mas marangyang pamumuhay ang kanyang pamilya. Dumating ang isang malaking oportunidad kay Mabel na nagpabago ng malaki sa kanyang karir. Noong October 2017, natanggap siya bilang bank teller sa isang kilalang bangko sa Makati City. Malaking hakbang ito para sa kanya, mas maayos na sahod, mas magandang working environment at mas malaking oportunidad. Karaniwang routine na ni Mabel ang pumasok sa umaga at umuwi ng gabi dahil na din sa nature at schedule ng trabaho nito. Pero isang Biyernes ng gabi, November 10, 2017, may hindi inaasahang trahedya ang naganap. Dahil nag-overtime si Mabel sa trabaho, pasado alas 11 na siya ng gabi nakauwi. Nakapasok siya sa unang gate, pero pagdating sa pintuan ng kanilang tirahan, nakalak ito. Kumatok siya pero walang sumasagot. Nag-text siya sa kanyang ate pero hindi nito agad nabasa ang kanyang text message. Pero nung oras na lumabas ang kanyang ate para salubungin si Mabel, hindi na niya ito makita sa labas. Kinabukasan, hindi pa rin matagpuan si Mabel. Wala pa rin ito sa kanilang bahay. Tinawagan siya ng kanilang ama mula sa Quezon at 3 oras niyang sinubukang tawagan ng anak pero walang sumasagot. Hanggang sa ang huling tawag, hindi na ito nag-connect. Dahil sa pangyayaring ito, nabalisa at nag-alala ang kanyang ama. Pakiramdam niya, may hindi magandang nangyari sa kanyang anak. November 12, 2017, Sabado, agad nagtungo ang pamilya ni Mabel
sa pulisya upang i-report ang pagkawala nito. Hindi pa nila alam, pero ang kanilang paghahanap ay hahantong sa isang masakit na katotohanan. Nang hindi pa rin matagpuan si Mabel, sinimulan ng magtanong-tanong ni Mang Reynaldo sa loob mismo ng compound. Isa sa mga unang nilapitan niya, ang security guard na naka-duty noong gabing iyon. Kumpirmado ng gwardya, nakita niyang pumasok si Mabel pasado alas 11 ng gabi. Pero ang tanong, paano siya nawala kung wala naman siyang nakitang lumabas? Nagsimula silang maghanap. Sa kanilang pag-iikot, isang bagay ang agad nakatawag ng kanilang pansin. Isang usok na lumalabas mula sa isang abandonadong opisina. Sa umpisa, inakala nilang may simpleng sunog lang sa loob. Pero sa sandaling binuksan nila ang pinto, isang bangungot ang kanilang nadiskubre. Una niyang napansin ang dalawang paa ng dalaga. Nakadapa, bahagyang nakalitaw mula sa sunog na linoleum. Nanginginig niyang nilapitan ito at doon niya nakumpirma ang pinakamasakit na katotohanan. Si Mabel na nagsilbing pangarap ng kaniyang pamilya, ang taong nakahandusay sa loob ng abandonadong gusali. Halos gumuho ang mundo ng kanyang ama. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pagsisikap para sa anak ay naglaho at nabaliwala. Ito ay nauwi sa trahedya. Agad nilang inireport sa pulisya ang kanilang nakita at mula sa simpleng kaso ng pagkawala. Ngayon ay isa na itong malagim na kaso ng murder at posible na ding rape. Pagsapit ng tanghali, dumating na ang mga investigador kasama ang SOCO team para isailalim sa forensic investigation ang bangkay at ang paligid. Ayon sa initial findings, sunog mula baywang, pababa ang katawan ni Mabel. Ang kanyang pangitaas na kasuotan ay bahagyang nakataas at ang kanyang muka ay basag-basag at halos hindi na ito makilala. Isang matigas na bagay ang ginamit upang ihampas sa kanyang ulo at posibleng ito ang agarang ikinalagot ng kaniyang hininga. Malapit sa katawan niya, natagpuan din ang kanyang cellphone at underwear. Pero ang iba pa niyang mahahalagang gamit ay hindi nakita ng mga pulisya. Sa crime scene, natagpuan din ang isang lalagyan ng acrylic thinner, ang posibleng ginamit sa pagsunog sa kanyang katawan. Hindi lang iyan, may mga fingerprints ding na-recover sa kanyang cellphone at sa linoleum na ipinambalot sa kanya. Isa sa mga ito, kumpirmadong kay Mabel. Pero ang iba, hindi pa matukoy kung sino ang nagmamay-ari. May 5 piraso ng aluminum foil ang na-recover din sa crime scene. 3 sa mga ito ay may natitirang white substance. Isang pahiwatig na posibleng may kaugnayan ang droga sa nangyari. Ang lumang opisinang ito, halos 50 meter lang ang layo mula sa bahay ni Mabel. Isang lugar na inakala nilang ligtas, pero naging saksi sa isang madilim na krimen. Dinala sa kanilang tahanan ang bangkay ni Mabel para sa lamay. Ngunit mas bumigat ang hinanakit ng kanyang pamilya dahil hindi na nila ito nasilayan sa huling pagkakataon. Sa tindi ng pinsala sa kanyang muka, hindi na pinayagang buksan pa ang kanyang kabaong. Sa muling pagbalik ng mga pulis sa crime scene, may nadiskubre pa silang karagdagang ebidensya. Ang bag ni Mabel natagpuan sa ilalim ng isang bus at ang kanyang balabal ay nakasabit sa windshield ng isang minivan malapit din sa lugar. Ang kanyang cellphone ay naglalaman ng mga hindi na ipadalang text messages. Ang huling text niya sa kapatid noong 11:41 PM at 11:47 PM habang nasa tapat ng kanilang bahay. Pero hindi ito nag-send, kaya marahil bumalik siya sa tindahan. Malakas ang hinala ng pulisya. Nasa tapat mismo ng tindahan, naganap ang pagsisimula ng krimen kay Mabel. Doon siya sinimulang kaladkarin ng mga sospek, patungo sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Hindi pa rin malinaw kung doon mismo sa loob ng abandonadong opisina ginawa ang krimen o kung dinala na lang siya roon pagkatapos. Sa isinagawang fingerprint examination, isa lang ang tumugma kay Mabel. Ang iba, hindi pa matukoy kung kanino. Ang opisyal na findings, blunt traumatic injury to the head, ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ang mas masakit, may ebidensyang siya ay hinalay bago binawian ng buhay. Dahil sa matinding pagkasunog ng kanyang katawan, naging mahirap ang pagkuha ng DNA evidence. Sino ang salarin? Blanko pa ang mga pulis. Pero isang bagay ang sigurado, kilala ng kriminal si Mabel.
dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Sa isang compound na dapat ay ligtas, paano nagawa ang isang krimen na kasing dilim ng gabing iyon? Sa kabila ng lahat, isang malaking hamon para sa mga otoridad ang madilim na paligid ng compound tuwing gabi. Ayon sa security guard na naka-duty noong gabing ibing iyon, napansin niya ang apoy na nagmumula sa loob ng lumang opisina. Nilapitan niya ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nang makita niyang may 3 lalaking nag-aapulan ng apoy, hindi na niya ito pinansin at umalis na lamang siya. Lingid sa kanyang kaalaman, may katawan na palang tinutusta sa loob ng nasusunog na gusali. Makalipas ang 5 araw, lumabas ang balitang may inilaan ng pabuyang halagang 50,000 piso para sa agarang pagdakip ng mga salarin. Ang nag-alok nito ay walang iba kundi ang amo ng ama ni Mabel, si Mayor Lourdes Villamonte ng Paracale, Camarines Norte. Sa gitna ng patuloy na investigasyon, isang testigo ang lumapit sa mga pulis. Nakilala siya bilang si Randy Ovenada, isang 38 years old na driver ng trucking company na Timberport Enterprises. Ang kumpanyang ito ay umuupa rin sa bakanting lote kung saan naninirahan ang pamilya ng biktima. Walang asawa si Randy at doon lang din siya nakatira sa loob ng compound. Bagamat hindi niya alam ang pangalan ni Mabel, pamilyar na pamilyar siya rito sa muka dahil halos araw-araw niya itong nakikita. Ayon sa kanyang salaysay, pasado alas 11 ng gabi, noong gabi ng pagkawala ni Mabel, nakita niya itong nakatayo sa harap ng kanilang gate habang abala sa paggamit ng kanyang cellphone. Napansin din niyang may 2 lalaking palakad-lakad sa paligid nito, ngunit hindi na niya gaanong binigyang pansin. Umalis siya upang kumain sa labas at pagbalik niya sa compound, wala na ang 2 lalaki, pati na rin si Mabel. Dagdag pa ni Randy, kinabukasan ng gabi, matapos niyang kunin ang kanyang sahod, napadaan siya sa abandonadong opisina. Doon ay muli niyang nakita ang mga lalaking umaligid kay Mabel bago ito nawala. May hawak daw na karton ng isa habang nakatayo sa harap ng naturang gusali. Nakita rin niya ang usok na lumalabas mula sa loob, ngunit inakala niyang simpleng pagpapausok lamang ito upang mapaalis ang mga lamok sa paligid. Nang tanungin ng mga pulis kung may ideya siya kung sino ang mga lalaking ito, sinabi niyang kilala niya sila sa muka ngunit hindi sa pangalan. Isa sa kanila ay may matipunong pangangatawan at bahagyang kulot na buhok. Agad sinuri ng mga investigador kung may sino mang empleyado ng Megabus Lines, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan din ng ama ni Mabel, na may ganitong description. Napag-alaman nilang may isang lalaki na tugma sa inilalarawan ni Randy, ngunit nang siyasatin ito, napatunayan nilang natutulog ito sa kanilang tinutuluyan noong gabing iyon at nakalak ang kanilang gate. Sinang-ayunan ito ng iba pang testigo na nagpatunay na hindi ito lumabas ng kanilang tinutuluyan. Kaya malabo itong maging isa sa mga sospek. Isang hindi nagpakilalang testigo naman ang nagsabing may narinig siyang boses ng isang babae na humihingi ng tulong noong gabing iyon. Subalit dahil sa labis na pagod at puyat, hindi na niya nagawang bumangon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ayon sa kanya, ang boses na kanyang narinig ay nagmula sa tapat ng tindahan, ang parehong lugar kung saan natagpuan ang bag at balabal ni Mabel. Ilang iba pang testigo ang nagbigay ng pahayag na nakita nilang buhay pa si Mabel sa harap ng tindahan habang abala sa pagte-text. Bagamat wala ng ibang ebidensyang nagdadagdag sa kaso, nagkaroon naman ng progreso ang investigasyon dahil sa lumitaw na mga bagong testigo. Agad tinutukan ng mga pulis ang impormasyon, lalo na ang mga sinabi ni Randy. Habang patuloy siyang kinukuhanan ng salaysay, napansin ng mga pulis ang ilang hindi tugmang detalye sa kanyang pahayag. Isa sa mga ito ay ang kanyang sinabi na hindi siya napunta malapit sa crime scene, subalit may ilang trabahador na nakakita sa kanya sa lugar mismo. Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga investigador sa kanyang testimonya. Dahil sa mga nakitang inconsistency, isinailalim na sa masusing interogasyon si Randy at itinuring na ring person of interest. Kasama niya sa listahan ang 4 pang katao na pawang mga nakatira rin sa loob ng compound. Lahat sila ay kinuhanan ng urine sample para sa drug test.
pati na rin ang fingerprint sample para sa fingerprint comparison. Sa ginawang forensic examination at fingerprint analysis, lumabas ang isang nakakagulat na resulta. Tumugma ang fingerprints ni Randy sa 3 ebidensyang nakuha sa cellphone ni Mabel. Samantala, wala sa 4 pang persons of interest ang may fingerprint match. Bukod dito, nagpositibo rin siya sa drug test, samantalang ang iba ay nagnegatibo. Maging ang mga lalaking dumating sa compound bandang alas 10 ng gabi sakay ng isang bus ay ipinatawag para sa masusing investigasyon. Pati ang 4 na security guard na naka-duty noong gabing iyon ay isinailalim sa masusing pagtatanong. Ngunit sa lahat ng kanilang inimbestigahan, si Randy lamang ang nag-iisang direktang naiugnay sa mismong crime scene dahil sa kanyang fingerprints. Dahil sa ebidensyang ito, mula sa pagiging person of interest, ay itinuring na siyang prime suspect sa brutal na krimen. Hindi witness o anumang direct evidence ang nagturo kay Randy bilang suspect. Hindi rin ito ibinisto ng kahit sino man. Ang mismong forensic evidence ang nagdiin sa kanya, mga ebidensyang hindi niya kayang burahin o itanggi pa. Matibay ang ebidensya, tumugma ang fingerprints ni Randy sa cellphone ni Mabel. Pero mariin niyang itinanggi ang lahat. Tinanong ng pulis kung paano napunta ang fingerprints nito sa mga kagamitan ng biktima. Pero itinanggi niya ito at sinabing inabot lang ito sa kanya at akala niya ito ay cellphones ng bus driver. Pero nung nalaman niyang ito ay kay Mabel, agad niya raw itong ibinalik. Pero may isang problema sa kanyang kwento. Kung inosente siya, bakit hindi niya ito agad sinabi noong una siyang in-interview ng mga pulis? Dahil sa kanyang pabagubagong testimonya, lalong nagduda ang mga pulis. Mas lumakas ang hinalang hindi siya nag-iisa sa krimen. Naniniwala ang pamilya ni Mabel na hindi iisang tao lang ang may kagagawan ng krimen. Pero sino pa ang mga kasabwat? 3 lalaki. Ang parehong mga lalaki na nakita ng gwardiya noong gabing nawala si Mabel. Tikom ang kanyang bibig. Wala siyang binanggit na kahit isang pangalan. Pero hindi ito ang katapusan ng investigasyon. Sinabi ng albayalde na ang forensic evidence ay isang matibay na ebidensya na suportado ng siyensya at hindi lang basta kwento. Kahit patuluyang mahatulan si Randy, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Mabel. At ang tanong dito, makakamit ba ng pamilya niya ang buong hustisya o mananatili ang mga kasabwat sa krimen na malaya? Sa mundong puno ng panganib, minsan ang lugar na inaakala nating ligtas, iyon pa pala ang mismong magdadala sa atin sa kapahamakan. Kahit nakakulong na si Randy Ovinada, hindi pa rin tapos ang laban. Ang iba pang posibleng kasabwat niya ay nananatiling malaya, palakad-lakad sa lansangan, maaaring nasa tabi lang, nag-aabang ng panibagong biktima. Isang bagay na mas nakakabahala, si Mabel, isang mabait na anak, isang dalagang madaming pangarap. Sa isang iglap, binawi ng malulupit at mararahas na kamay. Ang tanong, nakuha nga ba niya ang hustisyang nararapat para sa kanya? Habang patuloy ang kaso, ang tanging magagawa natin ay maghintay. Pero hanggang kailan? At paano kung hindi lang ito isang beses nangyari? Paano kung maraming katulad ni Mabel ang hindi nabibigyan ng pansin? Sa mundong ito, hindi natin alam na may mga taong nagmamasid. Hindi natin alam kung kailan darating ang panganib. Pero ang pinakamalungkot na tanong, may paraan ba para tuluyang mapigilan ang ganitong klaseng krimen? O patuloy lang tayong mabubuhay sa pangamba at takot? Ikaw, anong opinyon mo sa crime story na ito? Naniniwala ka bang may iba pang sangkot sa kaso? Ano sa tingin mo ang dapat gawin para maiwasan ang mga ganitong klase ng krimen? I-comment ang inyong saloobin at opinyon sa comment section below at ating pag-usapan. Kung umabot ka sa dulo ng video natin na ito, maraming salamat